Okay. Magandang araw po sa bawat mga nanonood. Ito po yung live na gusto malaman yung kung ano ba yung aking mga ginagawa. So, minsan hindi maiwasan kasi pagka ikaw ay musikero at nakita mo yung instrumento na lalo mga gitara, ang alam ko pagdating sa gitara, yan ang pinakamasilan na instrumento. Kung mayroon pa mang iba, ay isa na po ang gitara kasi yung string yan pakasilan. Kaya gawin ito. Ang tatakay ay Ibanez. Magandang gitara po ito. Kaya lang ito ay within Indonesia. Ang kaso nga lang ay pilipit yung baraso niya. Kaya kailangan pong i-restore. Bali, binaklas ko itong frets. Bagong palit na po ito. Katatapos ko lang hong lagyan ng mga frets wire. Ito yung pinagpalit kong wire na to. Frets wire ang tawag. Dalawang klase po kasi ang frets wire. Merong jumbo, malaki. Ito gaya ng original nito. Bali, ilang piraso to hanggang B. So yun yung jumbo niya, pero pagdating dito sa wala na akong magamit kasi may mga tama, mga pinagtamaan ng mga kwerdas, kaya obligado akong palit. Kaya yung pamalit ko yung hindi man jumbo, regular lang, pero ano pa rin, ang tawag ko dyan ay stainless frets wire, pero ang totoo hindi naman talaga siya stainless. Ano siya, yung silver bronze, may halong silver na bronze, ganun siya. Kaya itong Ibanez ay okay na siya. Bali, bubugahan ko na ito ngayon ng top coat para maibalik yung kanyang pintura. Ay tawag doon, pinakang parang varnish. So top coat ang ginagamit kong ansan. Now, itong kahoy kasing ginamit, yung original ito, hindi naman gaya ng kahoy natin kasi made in Indonesia to eh. Ito na ilagay ko ay kahoy ng mabulo. Pagka wala akong magamit na kahoy ng mabulo, ang ginagamit ko sa ganitong traste o sa frets na kahoy board, frets board, ay yakal. Yeah. So bali isang Ibanez, ito hindi pa tapos. Bali hanggang dito lang sa nauna rito sa neck. Papunta ko rito sa dulo, sa bridge ng neck. Hanggang hanggang E ang nalalagyan. So inuna ko lalagay ng mga nota, tapos itong likod ay pangkaraniwang plastikan na puti para kitang-kita. So sabay ko itong Ibanez, saka ito ang tatak niya ay polo. Hindi siya kilala pero maganda yung pick up niya. Yan. Kaya itong natitirang frets wire, ito ngayon yung ipupuno ko rito kasi may mga tama rin ang ang frets nito. Pero ang original to jumbo rin, jumbo frets din ang gamit. Ayan. So maaaring ang tanong nyo, paano ako nakasiguro na ito ay perfect yung pagkapalit ko at ano bang dahilan bakit pinapalitan? Gaya nito, itong Ibanez, pilipit ito. Siguro ang ginawa nung kasa nito o nung nagfabricate nito, gumawa, kinasa itong kahoy sariwa. Kaya siyempre sariwa yan, may tendency na pumilipit, hindi siya kindray. Dapat tuyong-tuyo ang kahoy kung hindi man kindray. Tapos siyempre may anim na na string, nasa tono pa. May tendency pipilipit yung kahoy kasi sariwa. So para walang duda, mayroon akong bara, binabarahan ko ito para makita talaga kung 0-0. Yan, 0-0 po siya. Mayroong mintis dyan na kaunti, siguradong magsiseso itong aking bara. Kasi itong bara ko stainless. Kaya kitang-kita rito kung may problema. Yan. Ngayon, ang tanong, paano na kasi siguro na ang isang
Fritz board ay walang sintonado. May tamang sukat po yan. Kahit na magaling ka sa pagkasalito ng mga Fritz at sabihin mong perfect, hindi naman tumama doon sa bridge ng ng katawan. Halimbawa, eto, isa pa ito, gagawin ko pa rin ito eh. Ito, i-restore ito. Ito yung original na Kramer. Ang ibig ko sabihin, etong bridge na to, na perfect mo. Pagdating dito sa bridge na to, diba may bridge yan. Hindi mo rin nakuha. Wala rin, sintonado rin yan. Na kailangan ma-perfect mo talaga yung tamang sukat niyan. Kaya hindi lahat ng gitara ay isa ang mga sukat ng bridge. Dahil mayroon siyang 24 frets. May 21 frets. Ang Les Paul Custom 22 frets. So tulad halimbawa ito. Dapat yung neck bridge dito at saka hanggang dito sa bridge na to, dapat tama yung sukat para hindi magsintonado. Ma-perfect mo man yan. Salan man sukat mo dito sa bridge na to, wala rin. So ganun ang sikreto. Kung maraming sikreto talaga ang gitara. Kaya sabi ko, ang gitara, ang may string, ito yung pinakamasilan na instrumento. Kaya hindi basta. Siguro, ang nagtataka kayo paano nalaman, siyempre musikero din naman ako. Sa tagal nang gumagamit instrumento, nalalaman ko yung sikreto, anong dahilan. So yun po, bawat gitara sa 21 frets, may tamang sukat yan. Pag 22 frets, may tamang sukat yan. Mula sa bridge dito ng pinakitahan niya at sa bridge ng neck, dapat sakto yan. So itong Ibanez 24, itong Kramer, itong original Kramer 24 din naman siya, pero ano lang to, bass yan. Magkaiba ang sukat ng bridge ng Ibanez na 24 at saka ng Genesis na 24 yung bridge. Parehong Ploidros yan. So lahat ng 24 hindi isa ang sukat, mayroong pagkakaiba. Pero ano lang, mintis lang ng konti, ika nga mild lang yung mga diferensya lang nila. Pero sa nakikita ko, isa na ang Genesis series na 24 frets, ang isa sa may perfect na frets. Kasi yun yung nakita ko. So yan. So itutuloy ko ito ngayon, bubugahan ko ito ngayon. Pinakita ko lang kung mga nanonood at nakakita, bakit nalalaman yung mga sintonado. Yan, sinisili po kasi yan. Dapat yung itong Fritz board banggo, dapat 0-0 yan sa bara. Yan, dapat naka 0-0 yan. Yung taas nung ano mo, tapos yung taas ng bridge dito, dapat makuha mo yan perfect. Kasi pag hindi, laking problema niya. So marami ho sikreto ang gitara. Yan. So ito ho yung pinagkaabalahan ko ngayon. Palibasa natigil na ako sa trabaho sa labas. Kaya ang inintindi ko ngayon, ito mga gitarang nakatiwangwa. So bali itong Ibanez, Mindoro pa to. Ito lang naman problema hindi matuno-tuno ng maganda kasi nga ang laki ng problema talaga kasi kaya baklas ang kailangan. So yan, tapos na siya. So bubugahan ko lang ng top coat ito. Maaari mamaya o bukas ihahabol ko lang itong itong polo. Polo ba? Pulse yung tatak niya. Hindi ko malaman kung ito ba ay branch ng Les Paul Custom o ano ba, basta't Pulse. Hindi siya local made kundi imported na gitara. Kaya maganda yung pickup niya. So mga repair lang to. Pinaparepair yung bridge board. So thank you, at kung mayroon man pong gustong magpagawa, ayun nga lang, pag malayo kayo ang tanong pa paano. So yung mga malapit lang din na nakakatuklas po sa sinasabi ko, pwede hun yung ipagawa. Yun nga lang, siyempre depende ho yan sa mga presyuhan, kung ano yung mga sira, paano ginagawa, anong materialis na depende sa materialis. Malayo sila through LBC to di pala. Through LBC. Okay, so yun, pagka long distance,
pwede naman sigurong i-LBC. Kaya lang, siyempre may presyo dito. Bagay, kahit anong ganda ng gitara mo, pag sira yung fretboard mo, walang kwenta. So, maganda kung mapiperfect talaga yan. So, ganun lang. Okay. Thank you so much. At may mga na-restore na akong gitara ng mga original. At yun ay tulad to Ibanez, isa rin to sa magandang klase. Kasi Ibanez yun eh. Kumbaga may pangalan siya. Kaya hindi rin ako basta-basta nag-ano ng gitara. Lalo't ako'y tumutugtog din. Kaya alam ko yung sikreto ng mga sentonado at hindi. Silip pa lang, alam mo na eh. Kung ano eh, kung gitara ay ayos o ano. Yan, mga pick up may mga sikreto din. Ang daming sikreto kasi sa gitara. So, thank you and yun, maintindihan ninyo.